Alam nyo, ito ang kinakataka ko Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sampina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sampina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligot. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, pakatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, inland crime to Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi mo kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag din si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also personal opinion itong naging pagdalo ng ilan sa mga miyembro ng 18 ex-marines na nagpakilala di umano na may mga kinalaman po sila or partisipasyon sa pagdi-deliver po ng mali-maletang pera dito po sa ilang mga kilalang personalidad na nagtatrabaho po dyan sa gobyerno. So kanina mga kababayan ay nagsalita itong si Atty. Topacio at ibinahagi niya po yung ilang mga pangyayari naganap dyan sa loob ng NBI at isa nga po dito sa ikinagulat ko at malamang ang nakakarami din na sumusubaybay sa isyong ito na gusto nila na isa-isahin interviewin itong mga nasubpina nga ng mga ex-marines at hindi nga po pumayag yan si Atty. Topacio na mangyari yan dahil naniniwala si Atty. Topacio na wala naman tinatago itong mga marino o mga ex-marines na humarap dyan sa NBI. Kasi nga bilang isang respeto mga kababayan sa subpina ng NBI, sila ay dumalo dyan sa naging pagdinig dyan sa loob ng NBI at babalik pa ata sila next week para sa mga dokumentong hinihingi sa kanila ng NBI. So sa akin mga kababayan, habang pinapakinggan ko tong short interview ni Atty. Topacio at ni Mike Defensor, ay nalulungkot ako para dito sa mga marino na gusto lang magsalita sa kanilang mga nalalaman, yung sa kanilang mga naging partisipasyon di umano dito nga po sa mali-maletang pera na issue na hanggang sa ngayon mga kababayan ay hindi pa rin po nabibigyan ng kasagutan although sinabi na nga po na tapos na daw ang investigasyon ng ICI, tapos na ang trabaho, pero marami pa rin mga kababayan natin na naghihintay ng tunay na kasagutan at tunay na accountability and transparency, hindi yung ganito. So napakagulo mga kababayan at nakakaawa itong mga ex-marines na to na tila yung sa kanilang pagsasalita parang
ano na sila, nawawalan na kaagad sila ng kredibilidad. Nauna ng husgahan kumbaga, no, na parang may mga naririnig tayo na ang mga marino daw na 'to ay parang nagawa lang siguro dahil nga sa hirap daw ng buhay. Kasi yung iba sa kanila 'di ba retired na 'yan, eh. Talagang siguro walang pera kaya siguro ganito yung ginawa. Meron din ako mga nakikitang mga posting na nakatanggap daw ng bayad ito mula sa kampo ni VP Sara Duterte, ng mga Duterte. So alam niyo 'yun 'di ba? So hindi naman natin maiiwasan 'yun mga kababayan dahil hati ang opinyon ng mga tao, merong mga sumusuporta, may mga hindi din sumusuporta. So nauunawaan natin yung part na yun. Kaya nga mas mainam na talagang suriin 'no, bigyan ng pagpapahalaga itong paglantad ng mga ex-marines na 'to at busisiin 'no, suriin yung kanilang mga sinumpaang salaysay at kung mapatunayan na sila ay nagsisinungaling, then that's the time 'no, na sila ay kasuhan. Pero habang hindi pa naman napapatunayan na sila ay nagsisinungaling o nanggugulo lamang, ginugulo lamang yung mga pangyayari, pakinggan natin 'no, kasi kung sa tuwing may eto opinyon ko lang 'to, kung sa tuwing may lalabas talaga na te-testify o mag-witness patungkol nga dito sa mali-maletang pera na issue na 'to, talagang wala ng lalantad, eh. Kahit sabihin mo na kung ako for example 'no, may nalalaman ako, kung ganito yung nakikita ko sa ginagawa sa mga gustong mag-witness, sa mga gustong magsalita tapos parang gigipitin ka, parang kakasuhan ka, yung alam mo yun parang hindi man nila direct na sabihin, parang alam mo yun, parang nakakatakot na magsalita against dito sa usapin ng flood control scandal. So talagang nakakalungkot. Ako'y nalulungkot dito sa ano, sa mga tumitistigo at gustong tumistigo kasi nangyari na 'to kay Sergeant Orly Gotesa, 'di ba? Tapos ngayon ito naman yung nangyari. Hindi kasi natin puwedeng ipagsawalang-bahala 'tong mga kababayan dahil nakapagsalita na din po si dating Congressman Saldico patungkol nga dito at ilang mga tao na din yung nagsalita patungkol dito at yung mga pinangalanan nga nila dito mga kababayan ay talagang hindi biro 'no, at hindi lamang iisang tao yung nagsabi o nagsambit ng mga pangalang ito. Kaya kung para sa akin mga kababayan 'no, kung itong NBI natin na talagang ano naman talaga 'no, dapat naman nating respetuhin pero dapat, fair 'di ba? Pakinggan natin at alamin natin yung katotohanan ng mga sinasabi nitong ex-marines na 'to. Kasi para sa sa'king mga kababayan napakahirap ng i-take yung risk 'no. Hindi lang nila buhay itong mga kababayan, eh, pati buhay na din ng pamilya nila ang nakataya dito sa kanilang ginawa. Pero yet sila ay nanindigan para sa bayan at para sa kanilang paniniwala no. At again mga kababayan, kung talagang nagsasabi man ito ng totoo ang ex-marines na 'to, dapat talaga malaman ng taong bayan yung totoong pangyayari at sa mga ano naman, mga tao na mga bumabatikos dito sa 18 ex-marines na nagbigay kaagad ng final judgment nila, ano alamin niyo muna 'no, kung sila ba talaga ay nagsisinungaling o hindi. Wag ng ano itago, parang deserve na ng Pilipino, 'no, ng malaman yung katotohanan dahil napakatagal na nito, mga kababayan 'no, at tila nililihis lang yung usapin at tila parang pakiramdam ko, wala pa man din ng martial law pero parang isip ko dito sa mga nangyayari nakikita natin lahat ng bumabatikos, lahat ng nagki-criticize sa administrasyon ni Bongbong Marcos, parang nagiging kalaban 'no. Parang kapagka ikaw ay nagsalita against the administration parang automatically parang nadi-discredit ka na, yung parang nawawalan ka ng credibility 'no. Parang, dapat eto pagka ito yung nagsalita parang fake news agad, hindi nag-aral, parang mga ganyan ba. Kaya sa mga taong gustong mag-witness, siyempre nakikita pa lang nila ngayon sa social media na, kapagka nag-witness ka ganito ang gagawin sa'yo, 'di ba? Kaya nga sabi ni Attorney Topacio para magkakaroon ng chilling effect 'no. Baka siguro ang interpretasyon ko lang dito sa naging ano ni Attorney Topacio, baka yung kinakatakot niya kasi pagka nangyari kasi yung one-on-one interview baka doon pumasok yung, baka mamaya, takutin or what. So hindi naman natin alam kung, ayun yung intention 'no ng, mga tao. Pero
isa sa mga iniisip nila yung, gano'n 'no, gano'ng bagay kaya hindi nila, pinayagan. At, wala naman tayo dong ano, hindi naman natin mapapatunayan 'yan mga kababayan kung gano'n ba talaga yung pakay nila ng, NBI o baka gusto talaga nilang, i-interrogate itong mga 18 ex-Marines na 'to. Wala namang problema do'n mga kababayan, eh, basta, iharap din yung mga taong, inaakusahan 'no, yung mga pinangalanan doon sa kanilang, isinumiting, affidavit ata yun na, pinangalanan itong si Sandro Marcos, si dating former House Speaker Martin Romualdez at ang, dating, pangulo na si Bongbong Marcos. Yan nga po yung sinabi ni, Mike Defensor. Dun sila papayag na talagang, mapapanatag ba yung kalooban nila na sige, magharap-harap tayo dito once and for all, 'di ba? Pero yung, ganitong bagay na iisa-isahin yung, kanilang, ex-marine. So parang hindi, ah, akma o hindi pumayag itong si Attorney Topacio, siyempre abogado 'to, eh. So far naman mga kababayan, may mga nabasa naman tayong, mga balita, mga posting galing dito sa, kampo po ng ex-marines na maayos naman po yung, pagtrato sa kanila diyan sa loob po ng, NBI. Again mga kababayan, para sa akin 'no, dapat talagang suriin itong, 18 ex-marines, ang kanilang mga ebidensya ay bigyan ng pagkakataon na ilahad yung kanilang mga nalalaman. So wala naman tayo dapat, magiging problema dun kasi kung sila naman ay, mapatunayan na nagsisinungaling, then kasuhan niyo, ikulong ninyo. Pero hangga't, nakikita natin na tama naman at tugma yung mga ebidensyang, kanilang isinumite at ito ay kanilang, pinasumpaan, eh, pakinggan natin 'no at, hayaan natin na ang ebidensya yung magturo talaga sa katotohanan at 'wag nating supilin, pigilin yung mga gustong magsalita, yung mga gustong mag-testify. Kasi sa ganitong, paraan dito talaga natin makikita talaga mga kababayan 'no, yung, tunay na kasagutan at kung sino talaga yung mga taong nasa likod ng maanumalyang paggamit po sa pondo ng bayan. So tayong Pilipino, kaya tayo yung gumagawa ng mga ganitong reaction video at pagbibigay ng opinion dahil deserve natin. Dahil tayo ay parte ng ninakawan ng limpak-limpak na salapi no, na ipinamahagi lang sa iilang individual diyan sa gobyerno, sa iba't ibang, personalidad. Grabe, nakakagalit talaga mga kababayan. Kaya patuloy natin na subaybayan itong issue na 'to at 'wag tayong papayag na hindi talaga mabigyan ng, kalinawan at kasagutan itong, flood control issue na 'to.